Kal halal abay hawa alahayam. Kal halal abay hawa alahayam. Bahasa masyayak yawashay. Bahasa masyayak yawashay. Bahasa raw kakadas. Bahasa raw kakadas. Kwam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Kwam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada abay hawa. Tawada abay hawa. Yaman. Yaman. So, happy Sabat sa bawat isa. Yaman. Sa lahat ng nanood sa YouTube channel, sa buong mundo, sa mga Rimnan, Hebrew Israelite, sa apat na sulok ng mundo, happy Sabat sa lahat. Babatingin natin una sa lahat ang mga taga Digos, Davao del Sur na pinangunahan ni Pastor Junard Ban Yasharla. Kumusta kayo? Hindi nakapasag. Yes, yan na. At sa Cebu, Toledo City, si Pastor Sabadja Ala. Kumusta kayo dyan mga taga Cebu? Sa lugar ni Sibulon at saka ni Queen Cebu, Sibulon. My grand lolo is from Toledo City. At sa Ahoy, Iloilo. Kumusta kayo dyan? Kay Meldy Pastora Masohol. Meldy Masohol. Inunahan na baka magkamatin. Kumusta kayo dyan? Meron yung people nakapasok sa sa GC natin sa Return to Yawa. Okay. Aral lang talaga. At sa Lanao del Norte, sa Liangalis. Kumusta kayo dyan? Mga Rimnan, Hebrew Israelite sa tribe of Manasi na pinangunahan ni Pastora Corazon Castillo. So, kumusta kayo mga kapatiran na mga Rimnan? Patuloy natin gisingin ang mga tulog ng mga Rimnan. Tulog pa, di pa nagising. Siguro, mahimbing yung tulog. Mahimbing yung tulog. Batiin natin ang mga taga-ibang bansa ng mga tribe of Judah. Una kay Jeremiah Israel. So, how are you? I think we are planning to go here in the Philippines this coming January. So, we are waiting you. Akia, Jeremiah Israel. My opinion to preach the gospel to the weakening of the Hebrew Israelite still sleeping. At kay Michael Whitefield. So, nabalo na siya. Asawa niya dati Pilipina. Pwede siya mag-asawa din. Pilipina din. Nandito naman sa Amerika. Ha? Yan. Okay. So, nandito. Yan tayo. Michael Whitefield. Merong bagay sa'yo dito. Hebrew Israel. Kaya lang si Gabar, bata hinahanap sa Indonesia. Tribe of Ephraim. Ayaw niya tawagin tribe of Ephraim sila. Gusto na tribe of Joseph. Kasi walang Ephraim nakalagay sa 144,000 eh. Gusto niya sumama, makasali sa 144,000. Reincarnate ka ba? Sanggol ka bang pikatan? Herodes yung time na yon? During the time ni Masayat Yaosay na BP pa siya. Marami din natarok yung itsin na yan. Hindi na ano. So, kay G. Hosea sa Africa. At sa isang bansa pa sa I think Mexico yata o siya. Yung mga Hebrew Israelite doon. Si Jeremiah Yasharala. Okay. How are you? Our brothers and sisters. Akia and Aqua. Barak Atam. Please, bless us. So, sa mother, assembly, Caloocan, at sa mga daughter assembly sa Bulacan, sa Naputas, Malabon. So,
binabati kayo mula sa Montalban, Rizal. Montalban, Rizal, na tinawag na ngayon Rodriguez Rizal. Apelido yung manukan ko, Rodriguez. So, sa kanila tulog Rodriguez. Okay, diretso na tayo. Video hindi ganun mahaba. Exit to. So, learn about the Book of Jubilees, chapter 46 to 47. Still, malapit na, 3 chapter na lang kulang. Hanggang 50 ito. Isusunod na natin ang Book of Enoch. Book of Enoch. Tapos, pagkatapos sa chapter 1 yan, Book of Enoch 1, 2. May 3 pa. At, yung yung Maccabi, 4 yun. 1st, 2nd, 3rd, 4th na aklat. So, ang dami pa tayong pag-aralan. Actually, ito, ang dami na natin natutunan dito. Dami na nabulgar dyan. May matuklasan din kayo dito. Dami na nabulgar. Lalo na yung sa 48, chapter 48, susunod dito. Nako, dami tayong nalaman na hindi talaga pinasok to sa 66 book, gawa ng Vatican, kasi mabibisto yung tatay nila, si Mastima, o sa Hebrew, si Mastama. Mabibisto sila, tinakpa nila, binibintang nila ang pagkatay kay Abayawa. Para Si Abayawa tuloy ang ginawa ng masama. Para magiging kriminal nga eh. Siya bumubuhay, tapos siya Okay, simulan na tayo. Basa. Jubileo chapter 46 verse 1 to 16. At ito ay nangyari na. Pagkamatay ni Jacob, ang mga anak ni Israel ay dumami sa lupain ng Ehipto. At sila ay naging isang malaking bansa. At sila ay nagkakaisa sa puso. Kung kaya't ang kapatid ay nagmahal sa kapatid, at ang bawat tao ay tumulong sa kanyang kapatid. At sila'y dumami ng sagana at dumami ng mainam. 10 ng mga linggo ng mga taon, lahat ng mga araw ng buhay ni Jose. Actually, ito ang totoong unity. Unity. One heart. So, nagkakaisa sa puso, sa lahat. Ito talaga ang unity. Sa unity natin sa Pilipinas, wala na, nagkagulo na eh. Hindi na unity. Anything. Init na ulo. Okay, tuloy. At walang satanas o anumang kasamaan sa lahat ng mga araw ng buhay ni Jose na kaniyang ikinabuhay pagkatapos ng kaniyang amang si Jacob. Sapagkat pinarangalan ng lahat ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel sa lahat ng mga araw ng buhay ni Jose. At namatay si Jose ng 110 taong gulang. 17 taon siyang nanirahan sa lupain ng Kanaan. At 10 taon siya ay naging alipin at 3 taon sa bilangguan at 80 taon siya ay nasa ilalim ng hari. Meron mo ha? Namahala sa buong lupain ng Ehipto. Meron mo ha? 110 years old. Eto sila, 17 years si Joseph Bininta. doon sa Kanaan. Yung bininta siya, 17 years old. Naging alipin siya ay 10 years siya naging alipin doon sa kamay ni Memphis. Memphis, ni Potiphar. Na ginawa sa Potiphar sa Ginawang bayot. Ano pala yan? Obispo pala yan eh. Ngayon, 3 taon sa kulungan. 3 years sa kulungan. Pero bilang gobernador sa Egypt ay 80 years. Grabe no? 80 years. So, total kasi sa buong buhay niya ay 110 eh. 110. Gobernador siya 80 years. Sa mahaba talaga. At siya, mga kapatid niya, respetado sila sa mga taga-Egyptian. Mga taga-Egypt. Respetado sila lahat.
naging bida dito si Joseph eh. Kaya dahil kay Joseph, hindi sila namatay sa gutom. So, talagang malaking karangalan. Ngayon, tuloy natin ha. At siya ay namatay at ang lahat ng kaniyang mga kapatid at ang buong lahing iyon. At inutusan niya ang mga anak ni Israel bago siya mamatay, na dalhin nila ang kanyang mga buto kapag sila ay umalis sa lupain ng Ehipto. Ayan. So, hindi siya papayag na ang buto niya manatili sa Egypt. Kung alis na ang mga Hebrew Israelite, dalhin talaga siya. Doon siya ilibing, sama-sama sila lahat ng mga lahi, mga Hebrew na lahi mula kay Abraham. Ngayon, tuloy. At pinasumpa niya sila tungkol sa kanyang mga buto, sapagkat alam niyang hindi papayag ang mga Ehipsyo na ilalabas ang kanyang buto na ililibing sa lupain ng Kanaan. Sapagkat si Makamaron, hari ng Kanaan, habang naninirahan sa lupain ng Assyria, ay nakipaglaban sa lupain ng Kanaan sa libis, na kasama ang hari ng Ehipto, at pinatay siya roon, at hinabol ng mga Ehipsyo hanggang sa pintuan ng Hermon. Ito si Kamaron, nakatira siya dito sa Assyria, pero ano to siya? Canaanite to. Pero nakipaglaban siya sa hari sa Canaanite, pero panik sa kanya isang hari ng Egypt. Pero natikok din siya. Mamatay din ito. So, nangyari, tuloy, Ngunit hindi siya makapasok, sapagkat isang bagong hari ang naging hari sa Ehipto, at siya'y lalong malakas kaysa sa kaniya. At siya'y bumalik sa lupain ng Kanaan, at ang mga pintuan ng Ehipto ay sarado, at walang isang lumabas at walang pumasok sa Ehipto. At namatay si Jose sa ika-46 na jubileo, sa ika-6 na linggo, sa ika-2 taon, at inilibing nila siya sa lupain ng Ehipto. At lahat ng kanyang mga kapatid ay namatay pagkatapos niya. nauna namatay si Joseph. Tapos sunod yung mga kapatid niya. Hindi sila sa Pero Egypt. pinakauna yung tatay nila, si Jacob. Tapos namatay si Joseph, sunod naman yung mga kapatid niya, namatay din. So yan ang nangyari. Ito naman, malakas din itong hari ng Egypt. That's why yung hari ng Kanaan, hindi nakapasok, balik. Pero ito si Tamaro, nakasabot sa Egypt, ay natigok. Ngayon, tuloy. At ang hari ng Ehipto ay lumabas upang makipagtigma sa hari ng Kanaan sa ika-47 jubileo, sa ika-2 linggo ng ika-2 taon, at inilabas ng mga anak ni Israel ang lahat ng buto ng mga anak ni Jacob, maliban sa mga buto ni Jose. At kanilang inilibing sa parang sa dobleng kuweba sa bundok. At ang karamihan sa kanila ay bumalik sa Ehipto. Ngunit ang ilan sa kanila ay nanatili sa mga bundok ng Hebron, at si Amram na iyong ama ay nanatili sa kanila. Si Amram, tatay ni Moses yun. Pero dito, yung nalibing si Jacob, si Israel, ang lahat ng mga Hebrew Israelite at iba na iwan doon tumira sa Hebron. Pero ang iba, bumalik talaga sa Egypt, kasama yung papa ni Moses, si Amram. Pero tingnan mo sa 66 book, lahat, bumalik lahat. Hindi nagkapareho dito. Dito, hindi lahat ang bumalik. May ilan-ilan na nag-iwan doon, nag-iwan tumira sa Hebron, sa Kanaan. So, kita mo, may mga discrepancy na, no? Pero mas dito ko naniwala. O, tuloy. At ang hari ng Kanaan ay nagtagumpay laban sa hari ng Ehipto, at kaniyang isinara ang mga pintuan ng Ehipto. At siya'y gumawa ng masamang katha laban sa mga anak ni Israel upang pahirapan sila. At kaniyang sinabi sa mga tao ng Ehipto, narito, ang mga tao ng mga anak ni Israel ay dumami at dumami ng higit kaysa sa atin. Lusulan. Ito ha, pansinin mo ha. Ito, napaka-critical to intindihin. At ang hari ng Kanaan,
hari ng Kana, ay nagtagumpay laban sa hari ng Egypto. Ibig sabihin, ang hari ng Egypto natalo. Patay niya. Ito ang nanalo, hari. Itong hari ng Kanaan, ito ang nag-take over sa Egypto. Oh, yan. At kanyang sinira ang mga pintuan ng Egypto. At siya gumawa ng masamang katha laban sa mga anak ng Israel. Sinisiraan na upang pahirapan sila. At kanyang sinabi sa mga tao sa Egypto, narito ang mga tao na mga anak ni Israel ay dumami ang dumami ng higit kaysa atin. So, ang hari ng Egypto ngayon ay dito na. Hari ng Kanaan. Kasi, pag ang hari ito, nandoon yung respeto sa mga Israelita. Kasi, kahit sunod-sunod na mga lahi mula sa tatay, anak-anak, alam nila na si Joseph ang pinakamalaking bagay sa Egypto na kaiwas sila sa matinding kamatayan sa gutom. Nandoon yung respeto. Kaya lang, ito na ang hari na naging parao na. Ito. Over. At sinusulan na, gumawa ng katha doon sa mga tao sa Egypt na ito yung mga Israelita. That's why na mga Israelita, inaapi na. Kasi iba ng hari, hindi na talaga hari na pero na haring parao na lahi na, ibang lahi na. Yun ang nangyari ngayon. Kaya pala Mas detalyado dito. Tuloy. matindi. Halika at tayo ay gumawa ng matalinong plano para sa kanila bago sila maging napakarami. At ating pahirapan sila ng pagkalipin bago dumating sa atin ang digmaan at bago sila lumaban sa atin. Kung hindi, marahil, papanig pa yan sila sa ating mga kaaway at aalis sila sa ating lupain. Sapagkat ang kanilang mga puso at mukha ay patungo sa lupain ng Kanaan. So, naprinwas ang mga Egyptian sa ibang hari na. Pero yung hari, from Kanaan yun. Kasi kung hari lang talaga na isang pamilya lang, sunod-sunod sa mga anak-anak ng kaapuhan, nandoon yung respeto sa Israel, nandoon yung respeto sa mga kasi si Joseph ang naging bagay doon na paano naunlad ang Egypt eh. Lahat ng mga property lupain doon, may-ari, gobyerno na eh. Pero dahil ibang hari nang pumalit, ang binanggit lang doon sa 66 book, ibang hari, pero hari yun, galing sa Kanaan yun, Kaya pwede nilang alipin kasi na babaguhin. Sinusulan ng mga tao, mga Egyptian, na ito, yan na, kawawa ng Israel. Na ito. At siya'y naglagay sa kanila ng mga tagapangasiwa upang pahirapan sila ng pagkaalipin. At sila'y nagtayo ng mga matibay na bayan para kay Paraon sa Piton at sa Ramses. At kanilang itinayo ang lahat ng mga kuta at lahat ng mga kuta na bumagsak sa mga bayan ng Egypto. At sila ay pinaglilingkuran nila ng may kahigpitan. At habang sila'y gumawa ng masama sa kanila, ay lalo silang dumami at dumami. At ang mga tao ng Egypto ay kasuklam-suklam sa mga anak ng Israel. So, nasusuklam talaga mga Israelita sa mga mga taga-Egyptian. Kasi mga idolatry yun sila eh. Yung pagsasamba nila, polygamy. Maraming, nandoon si si Sios, si Clonos, si Aphrodite, lahat nandoon yung, marami silang kinikilalang deity. Whereas ang Israel, isa lang talaga si Yahweh, Alahayam. Yun lang. Ngayon, ito na tayo, kumparahan natin sa Genesis ha. Ito, comparison, tuloy. Genesis chapter 50 verse 1 to 26. Niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiiyak na hinagkan. Pagkatapos, tinutusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang bangkay. Ayon sa kaugalian ng mga Egyptyo, 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito. 70 araw na nagluksa ang bansang Egypto. Pagkatapos ng pagluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad ng Paraon, pakisabi nga ninyo sa Paraon na, Tingnan mo yung nasaan ang galing yung pag ng 40.
Yung namatay si mama, kailangan ng 40 ng araw. Wala naman. Sa kanila galing sa Egypt. Apat na pong araw. Oo. Kaugalian ng Egypt yan. Kaugalian yun na namana sa Roma, tapos naituro sa mga member ng Roman Catholic, Christian, at saka sa mga Protestant, born again. Bagong remnant. May pa 40 days na, tuloy. Oo, tuloy. Pinili ng aking ama bago namatay na doon ko siya ilibing sa libingan na kanyang inihanda sa Kanaan. At aking may pangakong susundin ko ang kanyang bilid. Kaya, humihingi ako ng pahintulog na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos. Sumagot ang Paraon, lumakad ka na at ilibing mo ang iyong ama ayon sa iyong pangako sa kanya. Sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng Paraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo at ang mga kilalang mamamayan sa buong Ehipto. So, sikat yung paglibing kay Jacob. Magyasarala. Kasi nandoon ang lahat ng kagawad, matataas. Nandoon. Iyong tao. Matalay. Kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa Gosen ay ang maliliit na bata, mga kawan ng tupa, kambing at baka. May mga nangangabayo, may mga sakay sa karwahe, talagang napakarami nila. Pagsapit nila sa gikan sa Atad, sa silangan ng Ilo Jordan, huminto muna sila. Nagdao sila roon ng luksang parangal sa Yumao at itong araw na nagdalamhati roon si Jose. Sikat talaga yung paglibing ni Yasharala. Sikat. Sa mga lahi lang niya, ang naiwan, kambing, baka, tupa, maliliit na bata, ang lahat na lagi sumama lahat, pati kagawad, lahat ng mga opisyal sa Egypt. Sikat. Sa dami nila. Makita na ko na ganito pala maglipin ito na rin. Hindi na natin na. Tuloy. Saksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito. Kaya't nasabi nila, ganito palang magluksa ang mga taga-Ehipto dahil dito'y tinawag na Abel Nisraem ang lugar na iyon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang niling ng kanilang ama. Dinala nila sa Kanaan ang bangkay at doon ililibing sa yungib na nasa kaparangan ng Macpela, silangan ng Mamre, na binili ni Abraham kay Efron na Hiteo. Yan talaga sila. Ayan. Sikat. Pamatayan ni Yasharala. Sikat. Parang labat na from Egypt. From Egypt. Eh ngayon naman, ano ang Egypt ngayon? America. USA. America. Nandoon yung mga remnant Hebrew Israelite tribe of Judah sa USA. Ang modern Egypt ngayon ay USA. Hindi yung Egypt talagang bansa. Ang Egypt na original, eto, alis ang mga si Yahawashi nanggaling din sa Egypt kasi tinakas mo na siya doon dahil napatay yung 144,000 ng mga sanggol. Napatay ni Herodes. Ngayon, ito naman, marami mga tribe of Judah ngayon nakatira sa Egypt na modern Egypt. Walang iba, USA. Yan na, yan laging prayer po ni Jeremiah Israel na makalaya na sila sa Egypt. Sa Islam mo na, we just endure until the coming back of our Messiah, Yahawashi, of King Yahawashi on earth. At doon na tayo, we are now living in the new Jerusalem. Kaya lang, itong mga Hebrew Israelite na pasaway, tatanggalin sila sa pagka-Hebrew Israelite, doon na sila titira sa mga hintil na bansa. Gaya nila ni Onan at saka ni Er, na anak ni Judah. That's why na ang mga duwag na Hebrew Israelite na mangaral, hindi naman mawala kaligtasan, matatanggal ang reward nyo. Hindi pala kayo sa bangkita, doon pala kayo sa Gentile nation titira. You are Gentiles na, hindi na kayo Hebrew. Israelite. Tanggal kayo sa pagka-Hebrew. Walang bangkita. Yung mga hindi gaanong
matinding kasalanan, bangkita. Pero sa Israel pa rin, sa Jerusalem. Pero ang matinding pasaway, tanggal talaga. Hindi siya makatira doon sa New Jerusalem. Doon sila sa mga bansang hintel. Yan. Hindi na sila belong to Hebrew Israelite remnant. Belong sa mga hintel. Yan. Dito natin nakuha, oh. Kung wala itong jubilee na basa natin, hindi natin nalaman. O, tuloy. Matapos sinibing ang ama, si Jose nagbalik sa Egypto, kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito. Bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo. Guilty, no? Guilty mga kapatid, eh. Oo. Guilty sila. Paray. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kami mga lingkod ng alahayam ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, maaari ko bang palitan ang alahayam? Ha? Yung kapatid ng 11, yung 10 pala 10, kasi hindi yung sumama si Benjamin doon, eh. Ito yung kinagalit nila, pero ngayon, sabi na, lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harap niya. Yung sinabi niya na naginip nga, yumuko. At i-interpret ni Joseph na, kayo ay yumuko sa akin. Wala ka ba? Yumuko kami sa'yo? Ano nangyari nga? Yumuko. Tapos sabi niya, Kami mga oo, alipin. sabi niya, pagkikuran ng alaya, sabi niya, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot, maaari ko ba palitan ng alahayam? Kasi, gobernador siya sa Egypt, eh. Pangalawa siya ni King Pero, eh. Pero wala sila magawa. Yumuko sila. Yan yung ayaw nila mangyari. Ayaw na mangyari, pero nangyari. Yan yung dahilan kung bakit nila pinapapatayin si Jose. Yan ang dahilan kung bakit galit na galit sila kay Joseph dahil yumuko daw ba? Time will come na yuyuko sila kay Joseph. Hindi lang, piniwalaan siya. Tingnan natin yung panaginip mo. Pati si Papatayin Jacob natin. din nag-comment eh. Oo. Ibig ko ba sabihin, pati ako? Oo. Pati pa si Jacob. Pati ako. Yumuko din Sabi sa'yo. ni Jacob, pati ako, kayuyukuin mo sa'yo. Di ba? Okay, tuloy. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng alahayam para sa kabutihan. At dahil doon naligtas ang marami ngayon. Kaya, huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Nanatili nga si Jose sa Egypto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim. Gayon din ng mga apo niya kay Makar na anak ni Manases. Ito si Maker, anak ni Manas ito. Ito yung lahi natin, no? Si Maker. Naabutan pa ng apo ni Maker. Apo sa tuhod na yan, eh. Apo niya kay Oo. Ni Joseph. Apo ni Ephraim. Pero mga edad, 110. So, haba talagang tao nila ngayon. Pero, nakita mo, si Joseph talagang sadyang babae talaga. Sabi na, huwag kayong mag-alala. Masama nga ang ginawa niyo sa akin, pero inalaw yun ni Abba Yahawa para maligtas ang marami. Dahil kung hindi siya makarating doon, kasi ang Joseph the Dreamer. Alam na yung panaginip na sa darating ng mga araw mangyari. Yung mga magician na doon na power na bili power ni Master Magic na nakakunaw. So, yun. So, yan. Tuloy.
Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ingatan kayo ng kalahayam at ibabalik sa lupain ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga Israelita ang gagawin sa kanyang bangkay. Umika niya, isumpahin niyo sa akin na kapag ako'y nilabas na ng kalahayam sa lupain ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Siya ay inimbalsamo sa Ehipto at inilagay sa isang kabao. Yan. So, para sa pangiwalang sa Jubilee ng pagkamatay. Exodo na tayo. Okay, basta. Exodo chapter 1 verse 1 to 22. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto. Kasama ang kani-kanilang sambahayan. Sina Ruben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Sibulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad at Asher. Silang lahat ay 70. Si Jose matagal nang nasa Ehipto noon. Pagkalipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salindan. So, yung mga elders doon, sigop sa Egypt. Pero ang ganda, namatay sila sa saganang buhay. Dahil right hand ni King Pero yung kapatid nila eh. Tagay. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. Lumipas ang panahon at nagkaroon ng Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Hindi detalyado dito. Mas detalyado sa Jubilee. Shortcut. Shortcut, oh. Nagkaroon ng short. Nagkaroon ang iblo ng ibang hari. Pero yung ibang hari yan, galing sa Kaya Kanaan. hindi kilala si Jose. Yan si kilala sa Jose. Kasi taga-Canaanite yung hari na yan eh. Kaya di siya kilala. Dahil kung hari na sa Egypt, tapos simple mana, sunod yung anak-anak, alam lang kwento eh. Na sabi ng papa ko, itong yan, hanggang sa kaapu-apuhan. Pero ibang pamilya na eh. Ibang pamilyang pumalit. Hindi ka kilala. Yan ang nangyari. Detalyado sa Jubilee dito, shortcut lang. Tuloy. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito at pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng paraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. So ang kwento dito, halos pareha na kailangan mapigilan yung pagdami nila. Kasi baka papanik pa to sa ating kaaway. Oo, pareho sa ang story. Tuloy. Ngunit habang inangapit, ang mga ito ay lalo namang dumarami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan. Kaya't sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong walang awang. Pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Isang araw, pinatawag ng paraon sina Sepra at Poa, ang mga kumadronang Hebreo at sinabihan ng ganito. Ito mga bilog, tuloy. Sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol, at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Ngunit dahil sa takot nila sa alahayam, hindi sinunod ng mga kumadrona ang utos ng hari, hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito ipinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinilang ng mga Hebrea? Mangyari po, iba ang mga Hebrea sa mga Ehipsyan. Madali po silang manganak, kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin sa Gudila. Kaya patuloy na dumami at lumakas sa mga Israelita. Ang mga kumadrona naman ay kinalugdan ng alahayam. Sila ay pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya.
Iniutos naman ng Paraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at hayaan namang mabuhay ang mga babae. So, yan ang pamaraan nila. Kasi hindi pa patay ng mga Hilot eh. Then sabi ng Hilot, ikaw dating namin ang anak ng Hebriel. Lulog yun ang sakwan, Oo, ilog. nanganak na eh. Yung mga Egyptian mga Tambugan naman sa ilog. Ito, nanganak na. Hindi namin mapatay. Ang ginawa ng hari, itong hari masama, Kanaan itself. ihulog natin sa sa ilog Malulog. para mamatay. Kung anong tinanim nila, nagtanim sila ng ihulog sa ilog, mamatay sa tubig. Ganon rin nangyari sa kanila. Yung bumukas ang tubig, napasok sila lahat, biglang bumalik ang tubig, patay din sila. Yun. Nasa tuwing sa 15 na yan, Kung anong tinanim, yun ang anihin. May narinig kong bata Ilan ang namatay? I-advance mo na to, 1 million. Halos lahat. 1 million ang mga Egyptian namatay. Sinundan nila eh. Habang sinundan, sumunod sila agad. Aba, yung anghel na kausap ni Moses nasa gitna, naging ilaw, di sila makapasok habang tumakbo. Pagkatawidan nila lahat doon, biglang umalik ang anghel, pumasok na sila. Pagdating nila sa kalagitnaan ng dagat, gumanon sa tungkol si Moses, bumalik ang tubig, patay, para silang sanggol. Kung anong ginawa nila sa sanggol, pinatay nila, ganon, patay din sila sa May tubig. naiiwan na talaga doon. Kung anong tanim, anong anihin. Yan. Nagtanim ka ng bangga, hindi naman pwedeng mag-ani ka ng bayabas. Manggang itanim mo, anihin mo, mangga din. Oo. Tuloy. Jubilee na tayo, 47. Jubileo chapter 47 verse 1 to 12. At sa ikapitong linggo, sa ikapitong taon, sa ika-47 Jubileo, ang iyong ninuno ay umalis mula sa lupain ng Kanaan. At ikaw ay sinilang sa ika-4 na linggo, sa ika-6 na taon ito, noong ika-48 Jubileo. At ito ang panahon ng kapighatian sa mga anak ng Israel. At si Paraon na hari ng Ehipto ay naglabas ng utos tungkol sa kanila na kanilang itapon sa ilog ang lahat ng mga anak na lalaki na ipinanganak at kanilang itinabukas sa loob ng 3 buwan mula sa araw na ikaw ay isinilang. Ayon kay Moises na Si Moses to Ito, kininto to ng angel doon. Dito sila kay Moses. Amang sineto, sina dito eh. Na yan, tinago ka sa loob ng 3 buwan. Kasi batas ng hari, lahat ng lalaki, tabog sa sa Bisaya pa, tambok sa ilog, sa suba. Para mamatay. Kasi pag babae, okay lang. Pero pag lalaki, gusto kasi dumami nga sila eh. Natakot sila, halos puno ng buong Egypt eh. Puro mga Hebrew Israelite kung natira. So, eto, tuloy. at itinago ka ng iyong ina. At siya'y gumawa ng isang kaban para sa iyo. At tinakpan ng alkitran at asfalto. At inilagay sa mga watawat sa pangpang ng ilog. At inilagay ka niya doon sa loob ng 7 araw. At ang iyong ina ay dumating sa gabi at pinasusuka. Sa araw ay si Miriam, ang iyong kapatid na babae, ay nag-ingat sa iyo mula sa mga ibon. At na mga araw na iyon, si Tarmot na anak ni Paraon ay naparoon upang maligo sa ilog. At kaniyang narinig ang iyong tinig na umiiyak. At kaniyang sinabi sa kaniyang mga alila na ilabas ka. At dinala kaniya sa kaniya. Okay. Ang nakalagay dito, kabana, Nakalagay. Blue basket. yung mama ni Diyos, ni Moses, gumawa ng kaban. Ilagyan ng alkitran at asfalto para hindi tatagos yung tubig. Tapos, ilagay doon sa pangpang ng ilog sa may mga watawat, siguro may mga plant doon sa Egypt. Kaya nangyari, pinadidi lang Paggabi. si Moses sa araw ng gabi. Kasi pag araw naman, pero sa araw naman, si Miriam naman ang nag-alaga. Kasi baka, kagatin ng langgam, yung mga ibon. So, nag-ingat para sa mula sa mga ibon. Kasi, siyempre sa labas mga ibon, dami siguro. Magkita ng bata pa, tuwak ko ito. Yung matatangkad na ibon. Oo. Lalo na may mga ibon sa tabing ilog.
Oh. So, binabantayan ni Miriam Sport. na para hindi mapinsala ang si Moses doon sa sa mga ibon. Pero sa gabi, aba, 1D1 lang sa gabi. Pin pa din. Gabi lang paligi. Oh. So, ganun kahirap. Ngayon, Ito si Tarot, tuloy. wala yan sa ano eh, sa Tuloy. good news At eh. inilabas kaniya sa sasakyan at nahabag siya sa iyo. Sasakyan na naman. At sinabi sa kaniya ng iyong kapatid na babae, Kamban yung una. pupunta ba ako at tatawag ng babaeng Hebrea upang alagaan at pasusuhin ang sanggol na ito para sa iyo? At sinabi niya, humayo ka. At siya yumaon at tinawag ang iyong ina na si Jochebed. At kaniyang Kabit. ano? Ukabed. O, Ukabed. At kaniyang ibinigay ang kaniyang kaupahan at kaniyang pinasusuka. Mama ni Moses to eh. O, yun din. Oh. Ngayon, kaban kasi nakalagay doon sa Genesis, Basket. basket. Ito kaban. Ah. Tapos, siyempre yung kaban mahaba, parang may sasakyan na eh. Ilabas ka na sa sasakyan. Ngayon, sinundan naman ni Miriam. Kukuha ba ako ng mag-alaga dito ng bata? Sinuhanap ka. O, ikaw yung nanay rin kinuha. May sahod pa. Hindi alam, nanay rin na yun. May sahod pa. Talino si Miriam. Batalino. Medyo ng kwento. So, tuloy. At pagkatapos ng ikaw ay lumaki, dinala ka nila sa anak ni Paraon. At ikaw ay naging anak niya. At tinuruan ka ni Amram na iyong ama ng pagsusulat. At pagkatapos mo makatapos ng 3 linggo, ay dinala ka nila sa looban ng hari. At ikaw ay 3 linggo ng mga taon sa hukuman, hanggang sa panahon ng ikaw ay lumabas mula sa maharlikang hukuman, at nakita mong sinaktan ng isang Ehipsyo ang isang anak ni Israel, at pinatay mo siya, at itinago mo siya sa buhanginan. Eto ha. May nag-comment kasi doon na, kung si Moses ang gumawa ng aklat, hindi Hebrew. Kasi lumaas siya, kasi siya nag-aral siya sa Egypt eh. So Egyptian language yun, hindi yun ano. May nag-comment eh, nag-comment doon na, hindi Hebrew yung mga aklat na ginawa ni Moses, yung Pentateuch niyang buhok sa 5. Hindi Hebrew yun, Egyptian siya eh. Pero ito na, wala kasi sa Genesis, wala sa Exodus dito. Hindi na dito ha. Papa niya business Ah. na gani, si Amram. At tinuruan ka ni Amram na yung ama sa pagsulat. Ano ituturo? Hebrew. Tatay ang nagsulat. May sahod pa ang ama. Ang nanay naman may sahod din. Walang kalam-alam yung prinsesa na ang ama talaga yun ni Moses sa totoong buhay. Tapos, eto naman nag-alaga, may sahod pa. Nasahuran pa. Oh. So, si Moses, may alam siya sa Hebrew. Paano Hebrew? Abaga dahawa sa katayaka lamana sa ay patasa kwara sa Yan ang tinuruan ng ama yan si ang- Amram. yan ang unang ituturo sa anak eh. Abagada eh. Kaya pa naman balik siya sa mga Oo. Israelita, kasi Oo, sa kasi- kanya tagalaga mga Oo. Kaya mismo. Alam niya Hebrew siya eh. Kaya, yung sinaktan doon is isa sa mga anak ni Israel, pinatay ng Egyptio. Ilagay niya, tinago niya sa buhanginan. Okay. Atuloy. At sa ikalawang araw, ikaw at ang 2 na mga anak ni Israel ay nag-aaway. At iyong sinabi sa isa na nakit na huwag kang gumagawa ng kasamaan, dahil kapwa kayo Hebreo. At bakit mo sinasaktan ng iyong kapatid? At siya ay nagalit at nagsabi, sino ka na makikialam? Isang prinsipe na maging hukom sa amin? Inaakala mo bang hindi ko alam ang ginawa mo? At papatayin mo rin So, ako witness. gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo kahapon? At ikaw ay natakot at tumakas dahil sa mga salitang ito. Siya pala yung naka-witness. Oo, may nakakita. Ito yung nanakit eh. Tapos, nagalit pa na, sino ka? Prinsipe na maghukom sa amin? Alam ko yung ginawa mo eh. Pinatay mo kahapon sa Egyptio. At tinago mo sa doon sa buhanginan. Gusto mo, patayin mo na rin ako?
Sabi ni Moses, mayroon parang nakakita sa akin. Hindi ka tumakas. At ikaw Tumakas ay siya, takot. at ikaw ay natakot at tumakas dahil sa mga salitang ito. Witness ko lang. Exodo tayo. Comparison ha, Exodo, sige. Exodus chapter 2 verse 1 to 15. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa palahiban sa may pampang ng ilog. So, ang nakalagay dito ay, yung basket dito. Basket. Kaban ang nakalagay doon. Pero ang ilagay doon Basket. ay pinahila ng alkitran. Pero doon, alkitran at saka asfalto. Yan ang alkitran yan, kulang. Tapos So, basket. pero yung gilagay ang sanggol doon sa pangpang ng ilog, tama yon. Pero hindi lang detalye na may mga flag pala doon. Kung basket lang yan. Tuloy. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Paraon. Natanaw niya ang basket kaya ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. So, makita mong story, halos kahawig lang doon sa kabila. Kaya lang, kaiba lang, basket lang dito eh. Tuloy. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto po ninyo, ihahanap po kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol ninyo. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at pinalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y tinuring na anak nito. Sinabi niya, niahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. So, ang prinsesa ang nagpangalan sa kanya na Moses. Inaahon ko siya mula sa Malaki na tubig. pala sa kabila. That's why Moses ang ipangalan ko. Hindi walang karapatan maglagay ng pangalan yung magulang, tatay, nanay. Nag-alaga lang at saka nagturo ng pagsulat. Ay yung prinsesa kasi ampun na niya eh. So Moses na galing sa salitang inaahon mula sa tubig. Tuloy. Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Egyptyo ang isang Hebreo. Tumitingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang Egyptyo at tinabunan ito ng buhangin. Nagbalik siya sa kinabukasan at may nakita siyang 2 Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Shortcut no? That's why na ang iba dito, kung si Moses ay lumaki sa Egypt, sa prinsesa na nag-ampon sa kanya, so wala siyang alam sa Hebrew. Ang alam niya, Egyptian. O yan, sabi ng Egyptian siya. Eh kasi hindi binanggit dito. Doon sa Jubilee binanggit na tinuruan sa magsulat sa kanyang ama. Ano ituturo magbasa? Hebrew. Kasi Hebrew yung si Abraham, yung ama ni Moses. At saka plus karunungan pa sa Egypt. Iba yung tinuro sa kanyang ama at may nag-aral pa siya sa Egypt. Sa University of Egypt. Kompletong knowledge si Moses eh. University of Egypt. Kasi may purpose. Kailangan kasi ang isang gagamitin ni Abba Yahweh, mayroon talagang alam. Hindi yung sabihin na walang alam. Bigit lang ng Holy Spirit. Patay na. Si Pablo, abogado. Ginamit. Daming mga episyon.
Si Lucas, doktor. Eh, tingnan mo ang ano. Wala ganong pinag-aralan. Ilang episo lang, isa lang. Si Pedro, dalawa lang. First and second Peter. Si Lucas. Si Marcos. Isa-isa lang sila. Pero yung may knowledge talaga na doktor o abogado, may ano. Si Moses, may alam eh. That's why siya ang ginamit. Tumatanggi pa nga siya eh, dito. So, may knowledge siya eh. Minsan, naalaala ko rin eh. Isingin ko rin ang akin, siya autobiography. Nag-asawa ako, 20 years old. Ang natapos ko, elementary lang. Hindi pa ako nag-graduate ng grade 5. Ako nag-graduate ng grade 5, ha? Asawa ko, tricycle driver ko sa Pagadian. May anak na kami. Isa. Sorel. Isang araw, nag-drive ako, may pasahero ako. Doktor daw siya. Naging doktor siya dahil working student. Gabi lang siya mag-aral. Natapos na, doktor of medicine. Sabi niya, ano ba natapos mo? Sabi ko, sir, grade 5, pero hindi pa ako graduate sa grade 5. Sabi niya, mag-aral ka. Ibang marating mo pag may natapos ka. So, parang natanim sa utak ko yung sinabi niya eh. Kasi sabi niya, kung hindi ka mag-aral, habang buhay kang tricycle driver, tumanda ka, mamatay ka, tricycle driver ka lang. Sabi niya. Ako, kung hindi ako nag-aral, sabi ng doktor. Kasi sabi niya, doktor siya eh. Isang bisis ko lang pasahero yun. Pero yung sinabi niya, pumasok sa isip ko. Pagdating ng enrollment, nag-isip ko, paano ako mag-aral dito high school? Hindi pa ako tapos ng grade 5, tapos wala pang grade wala pa ko yung grade 6, wala pa ako nag-grade 6 eh. Naalaala ko yung manoy ko, Samuel. Mayroon siyang best friend na supervisor sa school. Pinuntahan ko, sir, kung mag-aral. Kaibigan mo naman sa aking kapatid si Manoy. Paano ko maka-aral ng high school? Wala akong Sabi niya, enroll ka. Temporary enroll. Akong bahala. Gagawa ako ng para sa'yo. Nang tapos ka ng elementary, tapos ka ng grade 6. So, totoo ba, sir? Kaya mo ba? Kaya. Magkano bayad siya? Wala nang bayad. Kasi close ko yung kapatid mo. Parang isang bituka lang kami. Pa-enroll ko. Pagadian, SMC Annex. High school. Tapos sabi ng teacher, ibigay mo na yung form, 137. Ginawa ko, sir, kailangan na daw. Ito na. Malaking grado bang binigay niya? Pasa ko to. To make the long story short, tapos kong high school. 5 taon kasi gabi lang ko mag-aral eh. Pag college ko, 5 taon din sa college. Nakatapos ko, major in management. Commerce lang, kinuha ko. Major in management. Bakit management? Gusto ko sana accounting, kaya lang medyo sumimplang ako konti sa mathematics eh. To management. How to manage people. Pagkatapos naman, nag-operan ko mag-Bible school. Nag-Bible school ako. Ang maganda doon, tuwing gabi lang ang Bible school at saka pag Sabado, whole day. Whole day ang Sabado, gabi. Natapos ko rin. So na-ordain ako bilang assistant pastor. Isang araw doon sa Buanga, sabi niya, punta ka Manila. Yun na sa ko, ito kasi yung panaginip eh. Sabi ko, totoo ba to? Bukas ko mayroong go. Hindi ko. Tapos, makasamba lang. Hindi naman yung go. O, 2 go. Makasamba pa rin. Bukas sa Bible dyan. 3 lang go. Go. Punta ko sa Manila. Sabi ko, paano kung makapunta? Wala akong kilala doon. Habang may nagsisimba. Sa Morga City ako nagbukas ng simbahan. Taga Manila. Ang sundalo si Colonel Hill. Asawa niya, si Sir Lee, nasa Amerika. Siya yung nag-open ng Return to Yahweh. Sa kanyang GC yun eh. Sabi nga doon ka, pastor, sa amin, sa Villamor Air Base. Sa Fort Bonifacio Makatira. Sakay ka ng si 130 sa Villamor Air Base. Tawag ka lang, sunduin ka sa anak ko sa airport. Sa Villamor Air Base.
Pagdating ko sa airport, tawag ko na. Sinundo ko, dumating ko siya. Hindi kaya sa buhay yan eh. Sabado yun. Kinabukasan, dinala ko sa simbahan nila, sa Word for the World. Kita ko Makati, wow, ganda pala dito. Nakita ko si Pastor Ray Reyes. Sabi niya, dito ka ba sa Manila? Pastor Boy, alima mo. Nako, professor ako ng Bible School sa Koreano. Walang bayad, libre. Harol ka. Sa tapos akong Bible School, masteral. Kumuha ka ng Master of Divinity. Nag-aral. Lalong nahasa tuloy ako sa Hebrew at saka sa Greek. Modern Hebrew na yun, ha? Nahasa ko. Nagtapos ko. Na-ordain ako bilang Honorary Doctor of Divinity, Ministry, at saka Philosophy. At natapos ko rin ang yung isang Master of Divinity. Doon ko nangasa, sabi ko, pero naisip ko na, bakit? Ganadong-ganado ko mag-aral ng Hebrew, pati Greek. Pinagsabay ko nga sa isang semester eh. Sabi ng mga classmates, pinagsabay mo yung Hebrew Greek, mahirap yan eh. Tingnan natin pumasa ka ba dyan. Alalong ganado ko mag-aral. Pagkatapos hapon, basa ko, aral. Huminto ko, alas 5 na ng umaga. Tulog sa dalit, pasok naman sa school. Ngayon, preparatory pala, para pagdating nalaman ko ang tunay niyang pangalan, ang dali ko na natutunan sa Hebrew ng original Hebrew, Pali Hebrew. At ito na, mismo nga nakita ko mga Hebrew Israel sa Amerika, hindi marunong mag-ibig, hindi marunong Hebrew. Sa atin kaya natin yung diba? Nakikita ko sa lahat ng buong mundo ng mga ring ng Hebrew Israel, hindi sila kaya ng nandoon pa rin mga Babylonian na mga gagamitin. Gagamit pala ng 1611 King yan. So nakikita ko, sabi ko, may preparasyon pala eh. Yun si Moses, ganun si Moses yung preparatory niya. Kasi siya ang magdala ng mga Okay, tuloy natin. Tuloy. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang makasiwa at tumatong sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Egyptyo? Tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito, at noon niya nabatid na may nakakita pala sa ginawa niya sa Egyptyo. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. Pagdating sa Midian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Pinapagod yung nauhaw yun. Sumubig sa maupo. Pero, graduate niya si Moses sa University of Egypt. Tapos, marunong sa Hebrew, tinuruan ng kanyang ama si Amram. Tuloy. Dito. Tingnan, pasinin natin sige. Mga Gawa, chapter 7, verse 20 to 22. Noon ipinanganak si Moises, isang batang kinalulugdan ng malahayam. 3 buwan siyang inilagaan sa kanilang tahanan. At nang siya'y itapon, inampon siya ng anak na babae ng Faraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Kita mo, graduate siya ng University of Egypt. Tinuruan siya ng lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Pero may alam ba sa Hebrew? May alam. Papa mismo niya nagtuturo niya pagsulat ng Hebrew. That's why, hindi, ang gagamitin talaga ni Abay Hawa, yung may alam din. Kung hindi ako nag-aral, spagadian na ako, tricycle driver na ako ngayon. Senior na ako. Sobrang gulang. Yung pala, ito na ngayon. May nakakita ba kang hirimnan Hebrew Israelite na magpo-post ng direkta sa Hebrew? Wala, diba? Wala, si Jeremiah Israel nga, gamit pa rin eh. Ito rin sa badya, gumagamit pa eh. Hindi lang maitis eh. Hindi nila panindigan yung ilang may tapang, may patakot sa kunin mo. Paano natin nalaman ang mga kalukuhan ng 66 book? Na mismo pinagbintangan pa si Abay Hawa, pero pala si Mastima pala, si Mastama pala ang papatay kay Moses. Hindi si Abay Hawa.
Jubile. Basta. Jubilees chapter 47 verse 9. At pagkatapos ng ikaw ay lumaki, dinala ka nila sa anak na babae ni Faraon. At ikaw ay naging anak niya. At tinuruan ka ni Amram na iyong ama na magsulat. At pagkatapos mo makatapos ng 3 linggo, ay dinala ka nila sa looban ng hari. So, tinuruan, marunong sa Hebrew si Moses. Tingnan mo naman to, ha. 3 linggo lang sa nag-aaral ng abagata. Tingnan mo, ha, Moses, ha. Yun. Original. The original ancient Bible was written in Paleo Hebrew word. Ito. Para, sayat, para, alahayam, at kasamayam, wat, para, tasak. Genesis chapter 1 verse 1. Kayo, kaya ba nyo? Kung hindi ako nag-aaral para, hindi ko marunong magbasa dito. Tricycle driver lang ako. Yun pala na positibo kung mag-aaral. Para sayat, bara, alahayam, at hasamayam, wat, harotasa. Ngayon sa modern, Bereshit, bara, Elohim, et, hasamayim, wit, haris. Ayan, modern. May Bible ako. Kompleto, Old Testament. Hebrew. Ngayon, ang Bible na 77 books napunta sa Vatican. Ngayon, may na-preserve ito. The Holy Bible, the Holy Bible, Ethiopic version. How is the Ethiopian Bible different from other Bible? Ito, Good News Bible, ito American Standard, ito Living Bible, iba-iba. 66 na ito lahat. Ito ay 120 books to. Ngayon, ang ibang mga remnant Hebrew Israel dito sumasandal ng King James 1611, fake Bible yan. Ano pa rin to? Corrupted pa rin to. Corrupted pa rin. Pag dito kayo sumandal, kayo mga Hebrew Israelite, nationwide, dito kayo sumandal, wala pa rin. Doon sa Ethiopian tayo. Bakit? Ano ba sa Ethiopian? Ethiopian Bible is the oldest and most complete on earth. Sa Tagalog. Basa, sa Tagalog. Ang Ethiopian na Biblia ang pinakamatanda at pinakakompleto sa lupa. Ito yung ginagamit natin. Ngayon, pero kung hindi kasi nyo naaral yung Aramaic, Hebrew at saka Paleo, pati modern, hirap talaga, hindi nyo magawa to. Tulad dito ha. Judaism was practiced in Ethiopia long before Christianity. Wala pang Christianity ha. Arrived and the Ethiopian Orthodox Bible contain numerous Jewish Aramaic words. Contain of Jewish Aramaic. That's why ang New Testament natin Aramaic, Hebrew. Ang Old Testament purely ay Paleo Hebrew. Pero meron ang Aramaic, meron tayong Old and New. Ngayon, the Ethiopian Bible is the oldest and most complete Bible on earth. Written in this, the ancient language of Ethiopia is nearly 800 years older than King James Version. Matanda pa siya ng 800 years sa King James na 1611. And the content of over 100 books prepared in 66 of the Protestant Bible. 66 na lang sa Protestant Bible. Ngayon, paano natin malaman na bakit Ethiopia tayo? Diba yan? Kay Ham yan? Basa. Mga Israelita ba ang mga Hudyo ng Ethiopia? Ang kasaysayan ng Ethiopia ay nilarawan sa Kebra Nagas, ay nagsalaysay na ang mga Ethiopian ay mga inapo ng mga tribong Israelita na pumunta sa Ethiopia, kasama si Menelik I na sinasabing anak ni Haring Solomon at ng reyna ng Sheba o Makeda sa Alamak. Tingnan ang unang mga hari, chapter 10, verse 1 to 13.
That's 2 Chronicle chapter 9 verse 1 to 12. Ito na ang basahin natin ito pero ako rin, pareho lang yung isang content dyan. Okay. Ngayon, si Milik 1. Sino ang kanyang tatay? King Solomon. Sino ang kanyang nanay? Queen Sheba. Yan. Si Milik 1. Emperor ng Ethiopia. Noong 10th century BC. Basahin natin ang content. Basa. Unang mga hari, chapter 10, verse 1 to 13. Namalitaan ng reyna ng Seba ang katanyagan ni Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamagitan ng mahihirap na katanungan. Dumating siya sa Jerusalem na may kasamang maraming alalay at may dalang maraming kayamanan. Mga kamelyo na may kagang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na siya ni Solomon, sinabi niya ang kanyang papay. Si Queen Sheba, saan galing yan? Daming ginto dala, pabango pa. Naanakan siya ni King Solomon. Si Melik, Emperor na Ethiopia ang anak nila. Okay. Basa, tuloy. Sinagot naman ni Solomon ang lahat ng kanyang tanong at wala ni isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga opisyal at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Well arranged lahat ang mga lalagyan. Hindi nagkalanrakas na parang computer na mga damit o parang hindi marunong mag-ayos sa bahay. Kita mo yun, King Solomon, leadership ni King Solomon, hanga si Queen Sheba. Patuloy. Kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga palang lahat ang narinig ko tungkol sa inyo at sa inyong karunungan. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong nakita ko na ang lahat, napatunayan kung wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa ibinalita nila. Napakapalad ng inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Napakapalad ang iyong mga asawa. Sama na rin ako. Wala man di pa niya asawa nun. Sabi niya, narinig niya balita sa karunungan ni Solomon pero hindi siya naniwala. Pero yung nalaman niya, wala pa sa kalahati. Ang alam niya, grabe palang talino talaga ni Solomon. Mapalad ang iyong mga asawa. Yan pala, anak ka siya. Ano pa kayo na matalino, may kaayusan. Tuloy. Purihin si Hawa, ang inyong alahayam, na nagpala sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ni Hawa sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpahiral ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 4,200 kilong ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Sino ma? Baka nadala pa sa Vatican yun. Tuloy. At dito ang mga barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na album. Ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan sa templo at sa mga palasyo ng hari at sa mga lira at alpa ng mga manunukso. Wala na muling dumating o nakita pang kahoy na tulad nito mula noon hanggang ngayon. Pinagay naman ni Haring Solomon sa reyna ng Seba ang bawat magustuhan nito, ang lahat niyang hinihingi, bukod pa sa kanyang pusang ipinagkaloob sa reyna. Pagkatapos nito'y umuwi ng reyna, pati ang kanyang mga alalay sa lupain ng Seba. Ang saan yung binigay? Ibinigay naman ni Haring Solomon sa reyna ng Sheba ang lahat, ang bawat nagustuhan ito. Ang lahat niya hiningi. Kasama ang sarili niya. Bukod pa sa kanyang kusang
pinagkaloob sa Reyna. Pagkatapos nito, umuwi na ang Reyna, pati ang kanyang mga alalay sa lupain ng Siba. Sa Cebu. Saan? Lupain ng Siba. Sa Cebu. Sibo, Sibo. Cebu. Doon din napunta si Sibulon. Si Cebu. Minuno mo. Si Cebu. So, ngayon, Sa Cebu. ang mga ginto, kilala sa Oper, kapatid niya. Sa Oper. Ngayon, eto. Reyna Siba ng Cebu. May Oh. palag siya na. Oper ay Pilipinas. O yan. Yan. Ang Yan si katutubong, Queen Siba. ang katutubong Figure siya kulay, na yan. hindi puti. Ah, Cebu. Siba. Katutubong kulay ay Ah, brown. awit na tayo. Ayan, brown. To the... Ayaw niyang maging alayam si alayam. Inyong alayam. Oo, kasi iba eh. Kasi nga sila ay mga anito dati pinaniniwalaan. Baybayin ang salita ni Queen Siba eh. Baybayin. Inyong alahayam. Ibig sabihin, Hindi siya kasama. Hindi niya sinama yung So, mga kanyang sarili. kasi ang sa kanila kasi Bathala. Si Bathala. Si Bathala. Inyong alahayam kasi sa kanila Bathala eh. Pero mo. Kasi sa Book of Jubilee, malinaw na ang Hebrew, mula kay Heber lang, na natiling original language mula kay Eremiba. Tumalon kay Sunod, Jacob. talon kay Abraham, Abraham pala. Jacob, Israel, Isaac at Jacob. Sa lahat ng remnant. Yun lang. At 12 tribe. Yun lang Hebrew. Anak ni Abraham kay Ketura at kay Hagar. Arabo sila. Inter. Anak ni Heber, nagsalita Hebrew, siya nag-isa. Si Pilig, anong salita? Aram niya. Aram niya. Si Joktan, Baybayin. Baybayin. Magkaiba lang yan. Magkaiba. Baybayin. Ano bang kinikilala ng deity? Si Bathala. That's why sabi ni Queen Siba, inyong alahayam kasi hindi alahayam, Bathala sa kanya. Ayan, ito ang linaw, no? Si Apulaki. Awit na tayo, pusong ganisay. Apulaki. Tayo, maliban sa kita rin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang mailangan. Isang pusong tinitibok na ika'y panalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang kahawasyan. Pusong buwisan ang aming nais. Tarik-tarik para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang nalan. Hanap ko'y pagpupuri sa'yo lamang kahawasyan. Isang pusong
last time, ano ko'y pagpupuri, pagpupuri sa'yo lamang. Yahweh, halalawaya, I will bless you. I will miss you. purihin ka, Aba Yahweh, bangsa masaya, Yahweh siya, basang raw kakadan. Salamat po, Aba Yahweh, marami po kami natutunan sa aklat ng Tobit. Salamat, patuloy mo kaming tuturuan, ano pang malalaman namin ayon sa iyong kalooban. So tayo po'y manalangin, tumilin kay Pastor Rizal. Let's pray. Aba Yahweh, sambahin ang iyong dakilang pangalan at mahayag ka sa panahong ito sa lahat ng mga remnant ng Israel na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig. O aming Yahweh, ang banal mong pangalan ay makilala sa bansang ito na aming kinaroroonan. Inyo pong patuloy na ganapin mangyari ang propesya sa aklat ni Joel na inyong ilalagay sa puso at isip ng lahat ng remnant ang inyong salita at magbabalong ang banal na Espiritu sa kanila upang sila'y mamulat at makilala ka, ang nag-iisang alahayam ng Israel, ang tunay na may likha ng langit at lupa na pinalitan ng mga fallen angel sa 66 na aklat at maging sa 80 books ng King James Version. Aming Yahweh, sa lahat ng makakarinig ng iyong banal na pangalan, maunawaan nilang sila ay iyong mga anak at iyong mga pinili. O aming Yahweh, sa oras na ito, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakapula at pagkakasala. Ang lahat ng aming mga nararamdaman, nararanasan sa buhay. Kung may mali, Aba Yahweh, dalangin namin ang iyong kahabagan, abutin ang aming mga kakulangan. Pagpalain kami habang kami humaharap sa pagtaas ng bilihin sa aming paligid, sa pagtaas ng iba't ibang klase ng mga pagsubok at krimen. Personalidad namin, Aba Yahweh, ay nakakaramdam ng iba't ibang klase ng karamdaman sa pagharap namin sa problema ng aming lipunan. Aming Yahweh, aming dakilang may likha, ang pinagmula ng aming buhay. Alam namin ito ay hindi magtatapos hanggat dumating ang oras ng pagbabalik ng aming nag-iisang dakilang hari. Ang Yahweh siya ay na ipinanganak sa lugar ng Bethlehem sa lahi ni Juda, ang tagapagligtas na iyong ipinangako nang ikay nakipag-usap kay Adan. Aming Yahweh, ikaw ang Yahweh siya na dumating, na aming pag-asa at muli ay darating upang hatulan ang sanglibutan ayon sa iyong kakabagan. Pagpalain mo kami at patuloy na maranasan ang iyong pagkilos mula sa amin at sa aming mga pamilya. Aba Yahweh, muli tadhangin namin ang pagpunat ng iyong pagpanagbaman na maranasan namin ang iyong kalinga at kakabahan. Pagpalain mo kami sa pamamagitan ng nag-iisang dakilang hari, ang prinsipe ng kalulamihan, ang maghahari sa amin sa walang hanggang panahon. Si Yahweh siya'y ang ipinitin sa punong kahoy at ang kanyang dugoy naging dahilan ng pagtilinis ng aming mga kasalanan. Ang siyang aming hinihintay. Ikaw na siyang patuloy na naglagay sa amin ayon sa iyong pagkapili. Yahweh na aming langam. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, itinataas ka namin at pinararangalan sa umagang ito. Luwalatiin ka sa patnubay ng Banal na Espiritu. Ang kapangyarihan mo'y matanyag at mahayag. Purihin ka sa pangalan ni Masaya at Yahweh.